Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Paman natin ang malakas ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. The peace of the Lord be with you. Brothers and sisters, our gospel reading for this coming third Sunday of Lent is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 13, verses 1 to 9. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 13, simula unang talata hanggang 9. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the other living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish." Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Palakpakan po natin ang Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea, dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinaligtan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinaligtan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Ngunit minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip ng iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba.
Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Ang salamat natin ng buhay na malakawanin ng Diyos. Taasan niyo muna ang inyong mga kamay at balikan natin ang pinakasusing talata ng Ebanghelyo. According to St. Luke chapter 13, verses 1 to 5. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the other living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish." Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga po ang mga may upuan sa napakagandang presensya ng ating buhay na Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, haling gabi, madaling araw, umaga, tanghali, hapon, sa inyo lahat dyan na nakasubaybay sa ating Kapahayagan TV channel. Sana handa kayo naroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, bago dumating ang Easter Sunday, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay na ito. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Our preaching banner story, and within this week, hahatiin ko po sa dalawang series. It is all about repentance and faith. Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya. So, dalawang tagpo sa Ebanghelyong ating pong natunghayan. Ang unang tagpo ay ang pagsisisi o ang pagpaparusa. Katulad nitong pinakasusing talata na ating masusubaybayan. At ang pangalawa ay ang isang talinghaga tungkol sa puno ng igos na wala namang bunga. May puno nga ng igos pero wala nang bunga. Ang lumalabas, bunganga. Amen? Wala na akong kausap. At ito po ang dalawang serya na ating pagninilayan ay tatawagin nating pagsisisi at pananampalataya, repentance and faith. So ito pong password na aking ibabahagi, hindi lamang isa, kundi dalawang password. Itong password na ibibigay ko, dito ko po ibabahagi. At yung ikalawang password, kapag kung may natanggap akong LO o mission order, ayusin ko marami o mission order, mga kapatid, yung pangalawang password sa series 2
sa ibang lugar ako magpipreach. But don't worry, naka-broadcast ito sa Kapahayagan TV channel sa YouTube. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, ang ating preaching password sa hapong ito ay ang salitang repent. R-E-P-E-N-T. Repent. Sabihin niyo nga salitang repent. So the first letter of the word repent is letter R. Letter R stands for reconciliation. Dapat talaga may reconciliation ang bawat isa. Saan ko hinango? It's found in the letter of Paul to Romans chapter 5 verse 11. Ito po ang nakasaad. According to Romans chapter 5 verse 11, says, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Magtakin nyo, tinanggap natin ang tinatawag na reconciliation. At meron pang sinabi ni San Pablo Apostol. It's found in Romans chapter 11, verse 15 and 16. For if the rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the death? If the part of the dough offered as fresh fruit is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagtatakwil sa kanila o ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay paano na rin pagbibigay buhay sa patay o ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos. Nakahandog na rin ang buong masa. At kung makahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Para hindi tayo matulad sa mga tao na sinabihan ng Panginoon na unless you repent, you too will be all perish. Makipagkasundo ang bawat isa. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, makipagkasundo na tayo. Anong sagot ng inyong katabi? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, saan man dako tayo, dalhin ng Panginoon. We must receive the reconciliation from our Lord and Savior, Jesus Christ. Kanina, mga bandang alas 5 yata, may mga ako na nagsasabi may aligaw ng
magnitude 5.7 na earthquake at inabot raw sa atin. Halos muntik tayong nakaramdam ng sakit ng ulo because of that earthquake. But thanks be to God. Kahit mahinang paggaling lang, hindi tayo pinababayaan ng buhay, banal at kapangyarihan ng Diyos. So that's the letter R of the word repent. Reconciliation. Pakikipagkasundo. Letter E of the word repent stands for exalts or exalted. Jesus said in Matthew 23, verse 11 and 12, "The greatest among you will be your servant. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted." Ang pinakatakila sa inyo ay magiging lingkod, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ang siyang itataas. Ano yun? Amen na mga inaantok. Amen po ba? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, lahat po tayo, including Brother Ryan America in Taguig City, Philippines, ay malimit magkamali. Amen? Saan ba ako nagkamali? Amen? Maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. At ang nagpapakababa, ang siyang itataas. Yung palakpak na mga nakukwento. Halimbawa, sa talinhaga tungkol sa Pariseo at Publikano, ayon sa talinhaga binanggit ng Panginoong Hesus, dalawang katao ang pumasok sa chapel ng Our Lady of Lourdes GHQ, Barangay Katuparan, Taguig City, upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y Publikano. Tumindig ang Pariseo at papulaw na sinabing, "O Diyos, ako'y nagpapasalamat sapagkat hindi ako kagaya ng ilan, mga nangangalunya, mga magnanakaw, mga walang utang na loob, o di kay tulad ng Publikano. Ako'y makalawang ulit na nag-ayuno sa loob ng 1 linggo at nagbigay pa ng ikapo ng lahat kong kinikita." Biruin nyo, kung makapanalangin, wala siyang pinagmamayabang kundi sarili niya. Amen? Hindi alam ng Pariseo, nasa likod niya yung Publikano. Haba, itong Publikano, nakatayo lang, pero hindi makatingala sa langit. Anong ginawa? Dinadabukan yung kanyang bibig. Tugok, 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 tugok. Sa may wika, "O Diyos,
mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Mantangin nyo, pagdabok pa lang ng kanyang dibdib, nagsusumamo pa ng nanalangin ng may pagsamo na sa Diyos, na mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan, dininig ng Diyos. Bakit? Sapagkat umuwing kinalulugdan ng Diyos ang publikanong bagamat nahiya ang kanyang sarili, dinadagukan pa ng dibdib. Kahit nakatayo lang sa may pintuan pa lamang ng Our Lady of Lourdes GHQ. At hindi ang pariseyong ugod ng yabang, tapos pagulong pa kung makapanalangin. Bakit? Sapagkat ang sino man nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. At ang nagpapakababa, tulad ng publikanong nagsusumamo sa Diyos, bagamat dinadagukan ang kanyang dibdib dahil sa sobrang hiya, ay itataas ni Yahweh El Shaddai. Ulitin natin ang buhay ng Diyos. So yan ang letter E ng salitang repent. Exalts or exalted. Letter P of the word repent stands for perseverance. Sabihin yung perseverance. Saan ko po hinango ang salitang perseverance? Basahin po natin ang sulat ni Santiago, James chapter 1, verses 2 to 5. This is what I discovered. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Purihin natin ang Panginoon. Perseverance. Dapat magkaroon tayo ng perseverance kapag tayo'y nagsisisi at nagbabalik loob sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Amen po ba? So kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, bato-bato sa langit ang tamaan ng kapahayagan at mensahe ni El Shaddai
huwag po sa akin magniniwi at magninitnit. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat ang pikon ay laging talo. And speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest link. Goodbye. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng perseverance. Ha? Dapat tayong magpakatatag. Perseverance. Amen? Yan ang dapat nating tandaan para tayo'y magsisi at tumalikod sa ating mga kamalian, lalo't higit ang ating mga kabaluktutan. Then, we go to the next letter of the word repent. Another letter E of the word repent. Letter E of the word repent stands for examination or examine. According to 2 Corinthians chapter 13 verse 5, this is what is written. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Do you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lamang kung kayo'y mga itinakwil? Maraming tanong yun Examination. Subukin o suriin ang ating sarili. Yung alibughang anak, for example, sinuri niya ang kanyang sarili. Bakit? Nilustay niya ang kayamanan bigay sa kanya ng Ama dahil sa diwastong pamumuhay. Nagkaroon ng taggutom hanggang sa namasukan siya sa isang mamamayan para mangalaga ng baboy. Amen? At hindi pa punong kahoy na pinapakain sa mga baboy. Walang nagrasyon sa kanya. Sinuri pa ang kanyang sarili at sabay wika, mabuti pa ang mga alila ni El Shaddai dito sa GHQ. May mga sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom din babalik ako sa tahanan ng aking Ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ko karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ko isa sa inyo mga alila. Iniksamin. And then, saka lang inisip na magbalik sa kanyang Ama. Para ano? Para sabihin, ako'y nagkasala sa Diyos at sa inyo. Kaya dapat natin suriin ang ating mga sarili. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So that's the another letter E of the word repent.
examine or examination. Letter N of the word repent stands for new, bago. Where am I found it? It's found in the letter of St. Paul to the Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. This is what is written. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Huwalin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahama dahil sa masamang pita. To be made new in the attitude of your minds and put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Palakpakan natin ang katwiran. Iwaksin natin ang lumang pagkatao. Magbago na ng ating diwa at pag-iisip. Magkaroon tayong tinatawag na bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang matuwid at makato at kabanalan. Amen. Kaya yung ating lumang pagkatao wala na, finish na. Bakit kamo? Dahil sa kasalanan binihag tayo ni Satan at ang lahat ng kanyang mga kampon. Subalit dahil sa pag-ibig ni Kristo na siyang naghayag na unless you repent, you too will all perish. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, manalig kang ikaw ay mayroon ng bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ni Yahweh El Shaddai. Amen. And we go to the last letter of the word repent. Letter T. Letter T of the word truth. Of the word repent. It stands for truth. Truth. Katotohanan. Saan ko po hinango? John chapter 18. Verses 31 to 32. Ito ang sabi ni Jesus. If you obey my teachings, truly you are my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wala na ata akong kausap. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag tayo nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, nangangahulugang nakikilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. At
tayo'y nakilala ng katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin nangangahulugan tayo'y malaya na mula sa kalunos-lunos na yugto ng pandemya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? So this is the first password at ito muna ay babahagi ko sa inyo for today. At yung at itong second series, ibabahagi ko naman sa ibang pupuntahan on the following day. But this is the bottom line of this message. When you repent, that means the Lord will forgive every one of us. Sabit muna tayo yumuko at suriin natin ang ating sarili. Tayo ba'y pinabayaan ng buhay na Diyos? Almost 2 years mula nang pumutok ang pandemyang ito. Suriin po natin. Kailan ba talaga tayo iniwan ng Panginoon? 2 taon mula nang pumutok ang pandemyang ito. At ngayon nasa alert level 1 tayo. Isipin natin, kailan ba tayo iniwan ng Diyos? Kailan ba natin maranasan na siya'y wala sa buhay natin? Suriin natin ang ating sarili at pakinggan ang mensahe ng awitin. Kailan ka iniwan ng Diyos?
Kailan ka iniwan namin? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Siguro naintindihan mo ang tanong na yan. Kailan ba tayo iniwan ng Panginoon? Siguro isipin natin, Panginoon, kung kailan ako'y naging tapat na naglilingkod sa iyo. Lalo na 2 years na kami pinahirapan ng pandemya, tila baga parang iniwan mo kami. Ang sabi ng Panginoon, my son, my child, huwag kang matakot. Alam ko kung anong hinain mo. Pero patid ko kung anong nasa kaibuturan ng puso. Magsisihan natin. Tataliktanan natin mga pagkakamali. Brothers and sisters, I would like inviting you to please kneel everyone. Buhod po lahat. At tandaan ang ating pagsisisi pagtalikod sa ating mga pagkakamali pagkakasala. Damhin natin ang presensya ng Diyos na tayo'y nagsisisi at nagpabalik loob sa harapan ng ating buhay. Banal at makapamigay ang Diyos.
sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na pinadatnan mo sa aming lahat. Ayaw namin matulad sa mga taong binamingan mo, na binigyan mo ng babala na malibang magsisi tumalikod sa kasalanan ay mapapahamak. Kaya naman, Panginoon, sa panahong ng Kwaresma, dama namin ang iyong pagmamahal at tunay na pagkilos na galing sa iyo, Panginoon. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, kami uuwing pinatawad sa kasalanan, kami uuwing pinalaya mula sa bitag ng pagkakamali at pagkakasala. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret. And now, brothers and sisters, dahan-dahan pong tatayo ang lahat. Dahan-dahan po tayong tumayo. Taasan ninyo mga daladalahan, including prayer requests at ang mga kaloob at handog. At tayo po'y sama-samang manalangin. Maging kayo mga nanonood sa live broadcast na ito sa Kapahayagan TV channel. Patuloy natin damhin ang presensya ng Diyos. And hopefully, ipanalangin niyo po na ang inyong lingkod ay kabilang sa mapopromote na mabibigyan ng Amor Solo Outreaches as soon as possible. It is a time that God used me to proclaiming the good news, not only here in Tapatpa, but those areas within the NCRG and PFCC areas. May pahayag at may palakana ang mabuting balita saan man dako. Hindi lamang dito sa Tapatpa, kundi saan man dako na malapit sa Taguig. It is God's privilege to yours truly, that God continuously used me if ever na mabigyan ako ng Amor Solo Outreaches as soon as possible. Sa lahat ng yan, pinagpalang Diyos, dakilat makapangyarihan mga. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na ibinigkakaloob sa bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga nandito, ang mga nagtaguyod ng gawain sa dakong ito, magmula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama mga choir band, mga kabataan na naglilingkod dito bilang dancer, at ang mga nagsusuporta sa dakong ito. Patuloy niyo pong pagpalain, sundan ang inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biya at kapala. Kasama ko rin pinapanalangin ang mga nakasubaybay sa channel na ito via YouTube. Patuloy niyo po rin pagpalain, sundan ang inyong mga tanda, himala at kababalaghan. Basbasan mo po ang lahat ng mga hawak, ang handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, panyo, lahat ng mga hawak namin pinataas, inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sinamakahi po ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan
amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Basbasa natin ng mga ayat handog. Ibalik sa kanilang pusong takal, sisiplig-ligay ng mga apaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwala, taglay namin ang imayong kalakasan na galing sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming samang dalangin. Kaysa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga miyang mabanal sa langit sa ngalan ng aming Panginoong Yesus kasama ng banal mong Espiritu kaysa mong nabuhay ng lahari noon yung magpakailanman magpasawalang hanggan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Bilang pangsalamat, awitin natin ang awit ng pagsamba. Aming Diyos, sa'yo ang papuri. Sa aming pagsamba, itataas kita. Kalwalhatian mo, Jesus. Hindi kailan pa man, di kayang pantayan.